Okay, sworn statement, judicial affidavit, or sworn statement, judicial affidavit, and affiant. So, ano tong judicial affidavit? So, sa Philippine legal system, ito yung written record ng mga witnesses para mapaigsi yung ating court proceedings at hindi na masyado pang humaba, hinihinga ng witness ng judicial affidavit. Ito rin ang tinatawag na sworn statement. Kaso, ang kaibahan nito is yung sworn statement meron siyang separate page at the end, at pagka judicial affidavit daw merong sign o witness by a notary public. Pag sworn statement, wala. Okay? So siguro pag sa pulis, no, pag nagbigay ka ng sworn statement sa pulis o sinumpaang sanaysay sa Tagalog, di ba? And then pag ginamit mo na siya dun sa court proceedings o sa court hearings, ayan, that is what you call judicial affidavit. So lahat ng trial mayroong sworn statement or judicial affidavit, at yung tao na sumulat o gumawa noong sworn statement o judicial affidavit is ang tawag affiant, no? So legal matters muna tayo. Yan yung mga bagay na alam natin kasi imposible namang hindi tayo malalagay sa ganyan. Di ba? So, kahit nga hearing sa barangay, hinihingan tayo ng sworn statement eh. Kapag hindi naka-notarize yun, sworn statement lang yun. Pero pagka naka-notarize yun, gagamitin sa korte, may court proceedings na, kumbaga may demanda nang nakasampa, ang tawag doon is judicial affidavit. Again, consult the public attorney's office. No, kung naguguluhan kayo, basta sa akin, for vlog purposes lang to. Okay? Basta may bago tayong term na nalalaman, sunod-sunod yan. Yung legalist, yung affiant, yung judicial proceedings, tsaka sworn statement. O sinumpaang sanaysay sa Tagalog. Yan ang kailangan nating malaman dahil napaka-importante yan. Hindi naman tayo kailangan maging lawyer. Kasi lahat tayo gumagawa ng sworn statement. Ang isa pang definition ng sworn statement, it can be used in any event. Hindi lang pag outside the court, sworn statement lang yan. Pag sa mga pulis mo binigayan, sworn statement. Pag sa korte mo ginamit yan, ang tawag dyan legal affidavit. At syempre, ikaw yung affiant dahil na ikaw yung gumagawa ng sworn statement. Yun ang tawag sa'yo. So, yun lang po.